Naitala ng Philippine Statistics Authority ang 4% na gross domestic product o GDP ng bansa sa nakalipas na taon. Mas mababa ito kumpara noong taong 2024 na ayon sa DepDev ay dahil sa mga naranasang kalamidad at anomalya sa flood control projects. Narito ang report ni Dustin Bayog. Taong 2025 nakaranas ng malalakas na kalamidad ng bansa na sinundan naman ng pagbunyag ng mga anomalya sa flood control projects, mga bagay na nakaapekto sa paglago ng ekonomiya ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Sa sinagawang press conference ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 4.4% ang gross domestic product o GDP ng bansa sa buong 2025 kumpara sa naitalang 5.7% ng taong 2024. Katumbas nito ng 28.01 trillion pesos na bagaman ay hindi pasok sa target ang pamahalaan para sa buong taon na nasa 5.5 hanggang 6.5% range. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, nakaapekto sa GDP ang mga apekto ng mga naranasang kalamidad, gayon din ang flood control scandal na siya nagpababa sa tiwala ng mga negosyo at consumer. Bilang tugon, tiniyak nito na sineseryoso ang investigasyon sa flood control projects, gayon din ang pagpapalakas ng disaster response at early warning systems gamit ang climate resilient technologies. We see 2026 as our rally point. We are accelerating efforts to restore public trust through improvements in governance and public services. Improvements that Filipinos can see and feel in their everyday lives. Samantala sa huling quarter ng taon, naitala ng PSA ang 3.0% GDP na siyang mababa rin kumpara sa 3.9% noong ikatlong quarter. Ito na rin ang pinakamababa simula na makabawi ang bansa noong 2021 matapos ang COVID-19 pandemic. Sa kabila niya, nangunguna pa rin ang services sector sa nakambag sa paglago ng ekonomiya na sinundan ng agriculture, forestry and fishing sector. Habang naitala naman na bansa ang year-on-year gross national income sa 6.1% matapos may tala ang 3.9% para sa huling quarter. Habang umangat din sa 19.1% ang net primary income ng bansa sa nakalipas na taon matapos ang 10.9% ng huling quarter. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.